Magandang gabi mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi ay may isang kwentong tunay na nakakakilabot. Isang kwento ng matandang hindi natutulog. Isang nilalang na matagal nang gising. At sa dilim ng gabi, siya ay nagiging hayop. Kaya mga ka-amazing, ihanda na ang inyong sarili. Dahil sisimulan na natin ang kwento ng Ang Matandang Laging Gising. Isang kwentong aswang mula sa Samar. Sa liblib na barangay ng Malikbog, sa probinsya ng Samar, may isang matandang kilala ng lahat. Si Lola Sabel. Hindi siya basta-basta matanda lang. Ayon sa matatanda sa baryo, si Lola Sabel ay naroon na kahit noong sila'y mga bata pa. Hindi siya tumatanda, hindi rin siya natutulog. Tuwing gabi, makikita siyang nakaupo sa harap ng kanyang lumang bahay at nakasisindak na bahay na yari sa kahoy. May mga bubong na kalawangin at mga bintanang palaging nakasara. Walang nakakapasok sa bahay na yon at walang gustong pumasok. May mga nagsasabing naririnig nila tuwing madaling araw ang isang kakaibang tunog mula roon. Tila huni ng hayop, halakhak ng babae at hagik-hik ng isang bata. Pinagsama sa isang tinig na parang hindi galing sa mundo ng tao. Kabilang sa mga kapitbahay ni Lola Sabel, si Mang Oryo, ang barangay tanod, at ang mag-asawang Melvin at Aling Teresa na may 2 anak, sina Dina, 12 anyos, at si Arvin, 8 taong gulang. Isang gabi, habang may lamay sa kabilang kalsada, para sa isang binatilyong biglang namatay sa pagkakatulog, nakita si Lola Sabel sa gilid ng burol. Nakaupo, nakangiti, hindi gumagalaw. Pinilit siyang paalisin ni Melvin, pero di siya sumagot ni isang salita. Tanging titig lang ang ibinigay niya. Malalim, mabigat, at malamig. Kinaumagahan, wala na siya roon. Pagkalipas ng ilang araw, may mga insidente ng mga patay na manok, baboy at kambing na nakita sa bakuran ng mga tao. Hindi kinain ang laman, pero binuksan ang tiyan. Mainat, walang kalmot, walang kagat, para bang sinadyang inalis ang lamang loob. Takot ang bumalot sa buong barangay. Lalo ng isang umaga, nagising si Aling Teresa na umiiyak. Natagpuang wala ng buhay si Arvin sa kanilang kwarto. Pero ang mas nakapangingilabot, ang katawan ng bata ay walang kahit isang sugat. Ngunit nang buksan ng doktor ang katawan, wala na ang kanyang mga laman loob. Puro dugo lamang ang natira. Napalitan ng takot ang katahimikan ng buong barangay. Doon na lumapit si Mang Oryo sa isang kilalang albularyo mula sa kabilang bayan, si Ka Erning. May edad na rin ito, puting-puti na ang buhok at may mga mata na tila alam ang mga bagay na hindi dapat alam ng tao. Pagdating niya sa Malikbog, agad siyang humawak ng buntal na baston at tumingin sa direksyon ng bahay ni Lola Sabel. Hindi siya natutulog, aniya, kasi sa gabi, hindi siya tao. Sa araw, matanda siyang palaging gising. Pero pagdilim, hayop siyang naglalakad sa bubungan, umaamoy ng dugo ng bata. Hindi naniwala ang iba, pero marami na rin ang nanginginig sa takot. Isang gabi, napagdesisyonan ni Melvin at Mang Oryo na magbantay sa labas ng bahay ni Lola Sabel. Kasama si Ka Erning, nagtago sila sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bakuran. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. 12:00 ng gabi, may narinig silang kaluskos sa bubungan. Pag-angat ng mga mata nila, may anino silang nasilayan. Isang nilalang na may baluktot na katawan, mahahabang kamay, at itim na balahibong tumatakip sa buong likod. Dahan-dahan itong kumapang pababa ng bubong. Hindi nila makitang maigi ang mukha nito, pero may tila mahahabang ngipin itong sumisilip sa dilim. At mula sa katawan nito, may patak ng dugo, dumadanak sa mga yero. Napaatras si Melvin. Nanigas sa takot si Mang Oryo.
Si Ka Erning naman ay tahimik na naglagay ng asin sa palad at nagdasal. Ngunit ang nilalang ay biglang huminto. Tumitig ito sa kanila at nagsimulang lumapit. Napaatras si Ka Melvin habang hawak ang matsyeteng pangputol ng kahoy. Nanginginig ang kanyang kamay. Si Mang Oryo, bagamat sanay sa pagbabantay tuwing gabi, ay napasandal sa puno. Ramdam ang kabog ng kanyang dibdib. Si Ka Erning naman, walang imik, nakapikit at tila may inaawit na orasyon habang binubudburan ng asin ang paligid nila. Ang nilalang na bumaba mula sa bubungan ay hindi na mukhang tao. Nakalugay ang mahabang puting buhok, ang balat ay kulay abo na parang balat ng uling, at ang mga mata, itim, malalaki at parang walang kaluluwa. Ang mahahabang kuko nito ay kasing talim ng labaha. Bigla itong huminto sa harapan nila. "Lola, Sabel?" Mahinang bulong ni Ka Melvin. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, ito'y napangiti. Lumabas mula sa bibig nito ang isang dila na mahaba at mapula. Tila bang iniabot sa kanila, umiindayog sa ere. Pagkasambit ng mga huling salita ni Ka Erning, isang malakas na hangin ang biglang umikot sa paligid nila. Ang lupa ay tila gumalaw at ang mga dahon ay nagliparan. Biglang tumili ang nilalang. Tumalsik pa atras at dumapo muli sa bubong. Kumalabog ito at mabilis na gumapang paakyat sa poste ng kuryente. Halos hindi makita ang galaw dahil sa bilis. "Ngayon nyo nakita ang totoo," sabi ni Ka Erning. Hindi siya basta aswang. Isa siyang tagabantay. Hindi lang kumakain, kundi tagapasa rin ng sumpa. "Paano yun?" tanong ni Mang Oryo. "May pinapasa siyang kapangyarihan. At kung sino man ang mahawakan o matuluan ng dugo niya, maaring maging susunod." Kinabukasan, nagising ang buong barangay na may kakaibang amoy sa hangin. Amoy na susunog na balahibo at asim ng panis na dugo. May isa na namang bata ang natagpo ang patay. Wala na naman ang lamang loob. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng itim na balahibo sa unan nito. Sa gilid ng bintana, may mga marka ng kuko, 6 na daliri, mahaba at padiretso ang guhit pababa. Hindi sapat ang orasyon, sabi ni Ka Erning. Kailangan natin siyang itaboy sa tunay niyang anyo. Sa gabi ng kadiliman ng bagong buwan, doon siya pinakamahina. Doon natin siya dapat salubungin. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Walang ilaw sa buong barangay. Pinutol ang linya ng kuryente ng di kilalang dahilan. Nasa madilim na baryo sina Ka Erning, Ka Melvin, Mang Oryo at 5 pang kalalakihang may hawak na buntal, asin at mga palaspas na pinabasbasan pa sa pari ng bayan. Tahimik ang gabi, walang ungol ng aso, walang huni ng kuliglig. Tila buong mundo'y huminto sa paghinga. Dumating ang 12:00. Biglang lumamig ang hangin. Umusok ang lupa. Mula sa dulo ng kalsadang walang poste, nakita nila ang isang figura, nakayuko, gumagapang at may 2 matang parang baga sa dilim. "Lumabas ka na, Lola Sabel," sigaw ni Ka Erning. "Hindi niyo ako kayang alisin," anang nilalang sa tinig na may 2 boses, isang babae at isang hayop na sabay nagsalita. "Matagal na akong nandito. Matagal na akong gising. Habang natutulog ang tao, ako ang nagbabantay. Ako ang kumakain sa mga iniwang hininga." Dahan-dahan siyang lumapit. Isa sa mga kalalakihan, si Andong, ay umatras sa takot. Biglang lumundag ang nilalang at kinagat si Andong sa leeg. Tumalsik ang dugo at sa harap ng mga mata nila, bumagsak ang katawan nito, wala ng ulo. "Simulan na natin," sigaw ni Ka Erning. Nagpalitan ng mga dasal ang mga kalalakihan. Binuhusan ng asin ang lupa. Inikot ng palaspas ang katawan ng nilalang. Nang masikmura nito ang dasal at asin, tumili ito ng malakas. Isang sigaw na tila may libo-libong tinik. "Ako ang unang laging gising," sigaw nito.
At sa pagtulog ng baryo, muli akong magiging liwanag sa dugo. Pumutok ang katawan ng nilalang sa gitna ng kalsada. Ngunit sa pagkakalaglag ng bangkay, nakita nila ang isang bata, hubad, duguan, at may mata na itim, gaya ng sa nilalang. Umiyak ito, anak ng aswang, bulong ni Ka Melvin. Tingin nyo, tapos na to? Nang marinig nila ang tinig ng bata, ito'y bumulong na parang matanda. Ang batang umiyak sa gitna ng kalsada ay hindi ordinaryong sanggol. Ang tinig nito ay tila hindi galing sa musmos, kundi sa isang nilalang na mas matanda pa sa panahon. Habang lumuluha ito, ang mga matay hindi nagbabago. Itim, walang puti, at kumikislap sa dilim. Lumapit si Ka Erning, may hawak na basyong bote na may langis ng niyog at dahon ng sambong sa loob. Kinuha niya ang isang patak ng dugo ng bata mula sa lupa at pinatak sa langis. Iglang kumulo ang laman ng bote. Umusok ito ng itim at mula sa usok ay may humubog na hugis babae, si Lola Sabel. Ang mukha nito ay naghahalong galit at pighati at sa kanyang labi ay may salitang bumigkas ng dahan-dahan. Hindi pa tapos. Napaatras si Ka Erning. Tang-ina, bulong ni Mang Oryo. Ang kaluluwa niya nasa bata. Hindi lang kaluluwa, sagot ni Ka Erning. Ang lakas, ang sumpa, ang lahat ng karunungang itim, ipinamana sa sanggol. Anak man niya o hindi, siya ang susunod. Dumating ang mga kabataan ng barangay, kasama si Dina na ngayon ay nanginginig sa gilid ng kalsada. Sa kanyang mga mata, may nakita siyang hindi nakita ng iba, ang anino ng nilalang na bumalot sa paligid ng sanggol. Hindi ito nakikita ng matatanda, pero siya, malinaw. Kita ko siya, sabi ni Dina. Nandito pa siya, nasa likod ng mga poste, nakatayo at nakangiti. Nagkatinginan ang lahat. Dina, tanong ni Ka Melvin, anong nakikita mo? Tinitingnan niya ako, parang kilala niya ako. Biglang nag-iba ang hangin. May malamig na dumampi sa batok ng bawat naroon. May usok na dahan-dahang bumalot sa buong barangay. Ang ilaw mula sa buwan ay naglaho. Kahit bagong buwan, may kaunting liwanag pa sana. Ngunit ngayoy ganap na itim ang langit. Isang malalim na halakhak ang umalingaw-ngaw. Galing ito sa lahat ng direksyon. Walang pinanggalingan. Parang ang buong paligid ay bibig na tumatawa. At sa gitna ng kalsada, ang sanggol ay biglang umupo. Tumigil sa pag-iyak. Tiningnan si Dina. Halika, bulong ng sanggol sa tinig ng babae. Ikaw ang susunod. Naglakad si Dina. Parang wala sa sarili. Pinigilan siya ni Aling Teresa, ngunit tinulak niya ito ng may lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Dina, anak, huwag, sigaw ng ina. Ngunit parang may nagtutulak kay Dina. Parang may kamay na humihila sa kanyang dibdib papunta sa sanggol. Lumuha siya, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang mga paa. Si Ka Erning napasigaw. Itali siya, itali si Dina, sa kanya na'y pinapasa ang sumpa. Ngunit huli na, nakalapit na si Dina sa sanggol. At sa pagdampi ng kanilang balat, ang sanggol ay parang natunaw at pumasok sa katawan ng bata. Napahiga si Dina sa lupa, tumigil sa paggalaw, tahimik, walang nagsalita hanggang sa biglang bumukas ang kanyang mga mata. Hindi na ito kay Dina, hindi na mata ng bata, kundi mata ng nilalang na matagal nang gising. Tumayo siya, walang emosyon, at nagsimulang lumakad pauwi sa bahay ni Lola Sabel. Sa bawat hakbang, sumasabay ang pagdilim ng paligid. Ang mga kandila ng mga bahay ay biglang namamatay. Ang mga aso ay umaalulong. Ang mga halaman ay nalalanta. Ang mga bubong ay tila nagkakabasag. Lahat ng bahay na madaanan niya, ang bubong ay biglang nagkakaroon ng mabigat na anino. Tingnan ninyo, bulong ni Ka Erning.
ang bagong tagapagdala ng kadiliman. Ang matandang laging gising ay muling ipinanganak. Pagdating sa lumang bahay ni Lola Sabel, tumigil si Dina. Pumasok siya sa pinto na kusang bumukas. At nang maisara niya ito, tumigil ang hangin. Umagos ang katahimikan sa buong barangay. Kinabukasan, pinasok ng mga kalalakihan ang bahay. Ngunit ang loob ay wala na. Wala ni isang kasangkapan, walang pader, wala ring kisame, kundi isang malaking hukay na may mga buto, mga bungo ng bata at mga lumang damit na hindi bababa sa 100 taon ang tanda. Nang buksan nila ang hukay, may narinig silang iyak ng sanggol. Hindi galing sa paligid, kundi mula sa ilalim ng lupa. Mula sa kadiliman ng hukay, lumitaw ang ulo ng isang bagong sanggol. At sa pader ng bahay, may nakasulat gamit ang dugo. Habang may natutulog, may matandang gising. Ilang araw ang lumipas matapos ang pagkakapasok ng kaluluwa ng sanggol kay Dina. Tila muling nanumbalik ang katahimikan sa barangay Malitbog. Ngunit ito ay panandalian lamang. Ang mga tao'y hindi na lumalabas ng bahay kapag sumapit ang dilim. Ang mga bata ay pinatutulog bago mag-alas 7 ng gabi. Lahat ay nababalot sa takot. Ngunit may isa pang mas nakakatakot kaysa sa takot mismo, ang katahimikan. Si Dina ay hindi na lumalabas mula sa bahay ni Lola Sabel. Ngunit gabi-gabi, may naririnig ang mga kapitbahay na kulang sa loob ng bahay. Mga yapak ng hayop, mga halakhak na tila galing sa bata at matanda, at minsan, mga tinig na tila nagpapanggap na mga mahal sa buhay. Nanay, tulungan mo ako. Kuya, nandito ako sa loob. Ngunit kapag sinilip ang loob ng bahay, wala namang tao. Hanggang isang gabi, habang umuulan ng malakas at kumukulog, isang lalaki ang dumating sa barangay. Basang-basa sa ulan, nakaitim na jacket at may dalang itim na bag. Tinungo niya ang munisipyo at ipinakilala ang sarili kay Kapitan Armando bilang si Gino de la Peña, isang paranormal investigator mula sa Maynila. Ayon kay Gino, nakarating sa kanya ang kwento ni Lola Sabel mula sa isang dating estudyante ng mga katutubong kaalaman at pinakiusapan siyang hanapin ang pinagmulan ng tinatawag na matandang laging gising. Inilabas niya ang mga dokumentong may larawan ni Lola Sabel, kuhang larawan noong 1924. Kapansin-pansin, ang mukha ng babae sa lumang litrato ay kapareho ng matandang nakita ng mga taga-barangay. 102 taon na siya, ani Gino. Noong panahon ng mga Amerikano, si Sabel ay albularyo na sa hilagang bahagi ng Samar. Ngunit napatalsik siya nang matagpuan ng mga tao ang hukay na punong-puno ng bangkay ng mga sanggol. Pinag-initan siya ng mga Kastila, dagdag niya. Pinag-initan din siya ng simbahan, pero hindi siya nawala dahil hindi siya tao. Paanong hindi tao? Tanong ni Kapitan. Siya'y isang uri ng balatik na aswang, ang tinatawag sa lumang aklat bilang tagabantay ng gising. Hindi siya umaatake ng gising. Umaatake siya ng mga natutulog. Kapag ang espiritu ng tao'y lumalabas sa katawan, doon niya nilalapa ang kaluluwa. Kinabahan ang mga opisyal ng barangay. Pinatawag nila agad si Ka Erning. Wala na tayong ibang magagawa kundi ang iputol ang ugat, ani Ka Erning. Ang ugat ng sumpa ay nasa ilalim ng bahay niya. Kung mapuputol natin iyon, maaring mawala na rin ang lakas ng katawan ni Dina. Ngunit ano? Sabay-sabay na tanong ng mga opisyal. Hindi basta-basta ang lupain iyon. Iyon ay lupa ang patay. At si Dina, hindi na lang katawan ng bata. Isa na siyang sisidlan ng nilalang na matagal nang namumuvay sa dilim. Dumating ang gabi ng operasyon. Bitbit ni Gino ang kanyang mga kagamitan. Infrared camera, oil lamp, itim na kandila, asin, at mga dasal na hango sa lumang Latin at lumang Visayan dialect. Kasama niya sina Ka Erning,
Mang Oryo at 6 na tanod na may hawak na itat at palaspas. 10:00 ng gabi, pumasok sila sa bahay ni Lola Sabel. Tahimik sa loob, ngunit ramdam nila ang bigat sa hangin. Para bang may libu-libong mata ang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Nang umabot sila sa gitna ng silid, biglang nagsara ang lahat ng bintana. Sumara ang pinto. Ang ilaw ng mga flashlight ay biglang namatay. Tanging ilaw mula sa kandila ni Dino ang naiwan. At doon nila nakita si Dina, nakaupo sa gitna ng hukay, nakaitim na damit, duguan ang palad at nakangiti. Kay tagal kong hinintay ito, aniya. Ang boses ay hindi kay Dina. Ito'y boses ni Lola Sabel, ngunit mas mababa, mas matalim. Parang gumagapang sa tenga ng bawat nakakarinig. Binalikan ko kayo kasi hindi pa ako tapos. Akala ninyong basta ko na lang kayong iniwan? Hindi. Lahat kayo, pinagmamasdan ko habang natutulog. Pinipitas ko ang mga kaluluwa ninyo, isa-isa. Lumabas mula sa mga anino, ang mga multo ng mga batang walang mata. May hawak silang basag na laruan, putol na manika, mga umuusok na tsinelas. Lahat sila'y lumapit kay Dina at sabay-sabay na nagsalita. Ginising mo kami, ginising mo kami, ginising mo kami. Nag-umpisa ang ritual ni Gino. Binuhusan niya ng langis ang paligid ng hukay. Si Ka-Erning ay nagpaikot ng palaspas at nagsindi ng tuyong dahon ng sambong. Nagdasal sila sa matandang wika habang ang mga kaluluwa ay nagsisigawan sa matinding galit. Biglang tumili si Dina. Lumipad ang kanyang katawan sa ere at sa ere nagbago ang kanyang anyo. Mula sa batang babae, naging isang matandang may matulis na mukha, baluktot ang likod at may pakpak na tulad ng paniki. Ang nilalang ay lumipad paikot sa loob ng bahay at nagsimulang bumuga ng itim na usok. Lahat kayo'y matutulog sa habang panahon. Bumagsak ang isa sa mga tanod. Tumirik ang mata, nalagutan ng hininga. Isa pa ang sinapian ng anino. Naghuramentado at sinaksak ang sarili gamit ang itak. Hindi natin siya matatalo sa ganito, sigaw ni Gino. Ang ugat, hanapin ang ugat. Si Mang Oryo, habang nanginginig, ay lumapit sa isang sulok ng hukay kung saan may lumang punong tuyo na pilit tinatakpan ng mga patay na dahon. Sinaksak niya ito gamit ang itak. Tumili muli ang nilalang. Nang masira ang puno, umalab ito ng apoy. Apoy na bughaw. Si Dina o ang nilalang sa loob niya ay bumagsak sa lupa. Nagsisigaw, tumatawa, umiiyak. Hindi niyo ako matatalo, ako ang una, ako ang huling gising. Ngunit itinapon ni Gino ang bote ng langis na may dugo sa katawan ng nilalang, kasabay ng pagbasa nito ng huling orasyon. Sa ngalan ng liwanag at ng mga kaluluwang ginising sa dilim, ibalikta sa pasurahan ng mga lumang espiritu. Umuga ang buong bahay, umiyak ang mga multo, at sa huling pagkakataon, nagsisigaw ang matanda habang bumabalik ang katawan nito sa abo. Sa gitna ng mga multo, ang batang si Dina ay muling lumitaw. Hubot-hubad, nanginginig at walang malay. At sa huling ulap ng usok, isang tinig ang sumigaw. May isa pa, humihinga si Gino habang buhat-buhat si Dina na walang malay. Si Ka-Erning ay dumudugo ang kanang braso matapos masugatan sa ritual. Si Mang Oryo wala pa ring imik, nanginginig habang nakatitig sa abo sa gitna ng hupay. Ang mga labi ng nilalang na tinawag nilang matandang laging gising. Wala na siya, sabi ni Gino. Tapos na ang lahat. Ngunit sa likod ng kanilang mga paningin, sa pinakadulong sulok ng lumang bahay, may isang piraso ng lupa na bahagyang umusok. Lumapit si Ka-Erning at lumuhod, saka hinukay ng kamay ang lupang basa ng dugo. Lumabas mula roon ang isang lumang alahas, isang pulseras na yari sa gintong lantay, may ukit ng araw at buwan, at sa gitna, isang simbolo ng mata na nakadilat. Anong? Tanong ni Mang Oryo. Ang tunay na ugat, sagot ni Ka-Erning, hindi lang lupa. Ito ang nagbubukas ng kaluluwa para manatiling gising magpakailanman.
Agad na inilagay ni Gino ang pulseras sa isang kahon na may basbas. Ipinako nila ito ng krus sa loob at ibinaon sa gitna ng sementeryo ng barangay. Pinabasbasan ito ng pari, pinatungan ng 3 palaspas at sinilyuhan sa ilalim ng batong may ukit na "Huwag bubuksan." Pagkalipas ng 1 linggo, nagbalik sa normal ang malitbog. Si Dina ay muling nakalakad at nakapagsalita, bagamat wala na siyang maalala sa nangyari. Sa tuwing tatanungin kung anong huli niyang natatandaan, sasabihin lang niya, "Ang lamig." Tapos may bumubulong na matanda, pero hindi ko makita kung nasaan siya. Inilipat si Dina sa lungsod upang doon makapag-aral at makalayo sa alaala ng lumang bahay. Si Ka Ernin ay tuluyang umalis na rin. Dala ang kanyang mga gamit at babala na ang gising na multo. Kahit pinatay mo, kung may naiwan siyang mata, makakakita pa rin siya. Isang gabi habang nasa Maynila na si Gino, binubuksan niya ang kanyang laptop upang ayusin ang mga kuhang video sa lumang bahay. Sa isang kuha, habang kinukunan ang ritual sa loob ng hukay, biglang sumiklab ang screen ng puti. At sa isang frame, may lumabas na mukha. Hindi mukha ni Dina, ni Lola Sabel, ni Gino o ni Ernin. Isang bata may putol ang leeg, nakangiti. Bumukas ang ilaw ng kwarto ni Gino ng kusa. Napalingon siya. Wala naman tao. Sa mesa, nakita niya ang pulseras. Ang pulseras na kanilang ibinaon. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. At sa loob ng silid, sa dingding, may bagong sulat. Gamit ang dugo ang daliri, hindi natutulog ang mga mata ng dilim. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa atin ngayong gabi. Sana'y kinilabutan kayo at naaliw sa kakaibang takot na dulot ng kwentong Ang Matandang Laging Gising. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, i-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at muli nating sasariwain ang mga kwentong magpapagising sa inyong gabi. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, magandang gabi at huwag kalimutang, huwag agad matulog.